Minsan naiisip ko, bakit may leader sa taas? Bakit may tagapagsalita? Bakit may hukom na batas? Para ba sa kaayusan o para sa kapangyarihan? O para lang may maupo at may masunod na ilan? Kung para sa lahat, bakit parang hindi pantay? Yung nasa ibaba laging hirap ang binibigay, habang kayo sa taas parang may sariling mundo na di naaabot ng batas na pinapataw sa tao. May utos, may patakaran, pero pili ang tamaan. Pag mahirap ang nagkamali, agad ang parusahan. Pero pag mayaman ang sangkot sa kasalanan, parang hangin lang biglang nawawala sa eksena. Saan ba lulugar ang taong naghihirap? Kung matatas ay tila ba may kinikilingan agad? Kung pare-pareho lang naman tayong tao, bakit may taas, may baba sa mundo? Para kanino ang batas? Para kanino ang salita? Kung hindi pantay ang tingin sa masa, pare-pareho lang tayong humihinga. Pero bakit may higit? Bakit may mas mababa? Kung ang hustisya ay para sa lahat, bakit may naiiwan sa gitna ng dilim at hirap? Kung iisa ang dugo, iisa ang lahi, bakit di maramdaman ang tunay na pagkakapantay-pantay? Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. May leader na dapat gabay, hindi dapat ari, hindi dapat naghahari-harian sa sarili niyang gawin. May tagapagsalita na dapat totoo ang sinasabi, hindi bibaluktot ang kwento para lang kumampi. May hukom na dapat patas sa bawat hatol, hindi tumitingin kung sino ang may kontrol. Kung pera ang basihan, saan na ang hustisya? Kung impluensya ang laban, saan na ang prinsipyo? Hindi masama ang sistema kung tama ang paggamit, pero nagiging mali kapag may sariling kapalit. Kapag ang batas ay sandata ng iilan, doon nagsisimula ang pagkakawatak ng bayan. Paano magkakapantay kung may inaapakan? Paano magiging isa kung may nahuli sa laban? Di mo kailangang umangat sa ibabaw kung may naiiwan sa baba na sumisigaw. Para kanino ang batas? Para kanino ang salita? Kung hindi pantay ang tingin sa masa, pare-pareho lang tayong humihinga. Pero bakit may higit? Bakit may mas mababa? Kung ang hustisya ay para sa lahat, bakit may naiiwan sa gitna ng dilim at hirap? Kung iisa ang dugo, iisa ang lahi, bakit di maramdaman ang tunay na pagkakapantay-pantay? Why, ay, 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 yeah, yeah, yeah. Siguro ang tunay na leader hindi lang nasa taas, kundi nasa puso ng bawat taong tapat. At ang hustisya hindi lang nasa papel, kundi nararamdaman ng lahat, pantay at totoo sa bawat araw. Mamamamambo, oh yo yo, mamambo, yeah yeah. Zow. Sino ba dapat ang masunod? Nasa taas o masa? Kung kami ang bumubuo, bakit kami nawawala? Boses namin ang pundasyon ng bawat desisyon, pero bakit parang kami pa ang nasa ibaba ng sitwasyon? Sa balota nagsisimula ang tunay na laban, pero pagkatapos tila ba kami nakakalimutan? May batas na ginagawa, pero sino ang sinusunod? Kapag mahirap ang sumuway, agad siyang inuusig, kinukulong. Kung kami ang lakas, bakit kami mahina? Kung kami ang marami, bakit hati ang dila? Isang tanong na paulit-ulit sa isipan, bakit di magkaisa ang taong bayan? Iisa lang ang kulay, iisa lang ang dugo, pero bakit parang magkalaban ng tao sa mundo? Sino ba ang masusunod? Kami ba o sila? Kung kapangyarihan namin, bakit di madama? Kung magkakaisa lang ang bawat isa, boses ng bayan, walang makakapigil pa. Iisang dugo, iisang sigaw, pag nagkaisa, walang matitinag na galaw. Iisang dugo, iisang sigaw, pag nagkaisa,
walang matitinag na galaw. May kanya-kanyang panig, kanya-kanyang laban. May sariling katotohanan, sariling pinanghahawakan. Pero sa dulo, pareho lang ang hinahanap. Maayos na bukas, buhay na di naghihirap. Sa taas may plano, sa baba may hinaing. Kung walang tulay, di magkakaintindihan ng damdamin. Hindi laban ng isa, kundi laban ng lahat. Pero nagiging gera dahil sa galit at inga. Paano magkakaisa kung sarado ang isip? Paano uusad kung galit ang kapit? Hindi mo kailangang ibaba ang kapwa mo para lang mapatunayan na ikaw ang totoo. Iisa lang ang kulay, iisa lang ang dugo. Pero bakit parang magkalaban ang tao sa mundo? Sino ba ang masusunod? Kami ba o sila? Kung kapangyarihan namin bakit di madama? Kung magkakaisa lang ang bawat isa, boses ng bayan walang makakapigil pa. Iisang dugo, iisang sigaw. Pag nagkaisa walang matitinag na galaw. Iisang dugo, iisang sigaw. Pag nagkaisa walang matitinag na galaw. Ang sagot nasa atin din. Hindi sa taas, hindi sa hangin. Kapag natutong makinig ang bawat isa, doon magsisimula ang tunay na pagkakaisa. Ramamamamam. Ramamamamam. Angat, paulit-ulit na tanong, parang ikot ng mundo, pero tayo di sumusulong. Sistema ang may sala o tayo rin ang dahilan? Sa dami ng problema, sino ba ang may pananagutan? May batas pero baluktot ang pagpagpatupad. May boses ang masa pero parang di naririnig agad. May pangako sa taas, sa baba puro hirap. Kaya di mo masisisi kung tiwala ay unti-unting nawawasak. Kung magkakaisa lang sana ang bawat isa, baka may pag-asa pang mabago ang eksena. Pero bakit ganito? Parang laging hati sa simpleng tanong, ano ba ang tama at mali? At ang tama, ano ba ang mali? Bakit di mag-aisa ang mga labi? Isa ang bayan, isang dugo. Pero bakit parang kalaban mo kapwa mo? Kung magkakaisa ang bawat tao, baka makalaya sa ganitong estado. Pero sa tanong na walang kasagutan, patuloy na naliligaw ang bayan. May kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang prinsipyo. Para sa iba ikaw mali, pero sa'yo ikaw ay totoo. May tama sa paningin mo, mali sa iba. Kaya nagkakagulo, nagkakasagutan sa salita. Sa social media, apoy ang mga komento. Parang lahat eksperto, lahat may argumento. Pero sa tunay na laban, sino ang nandyan? Kapag gutom na ang tiyan, sino ang masasandalan? Hindi ba pwedeng magkaiba pero magkasama? Di kailangan mag-away para lang ipaglaban ang tama. Kung respeto ang puhunan, baka may marating. Kung puso ang gamitin, baka may magbago rin. Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Bakit di magkaisa ang mga labi? Isa ang bayan, iisang dugo. Pero bakit parang kalaban mo kapwa mo? Kung magkakaisa ang bawat tao, baka makalaya sa ganitong estado. Pero sa tanong na walang kasagutan, patuloy na naliligaw ang bayan. Siguro ang tama,
Siguro ang mali kapag wala kang pakialam sa iba. Sa dulo ng lahat, isang bagay lang ang tunay. Kapag nagkaisa ang puso, doon magsisimula ang tagumpay. Winha! Whoa! Tagumpay, winha! Whoa! Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang mata. Iba't ibang kwento, iba rin ang pinanggalingan na data. May lumaki sa hirap, may lumaki sa ginhawa. Kaya di pare-pareho ang tingin sa tama at mali. Di ba? May sumisigaw ng hustisya, may tahimik lang sa gilid. May lumalaban sa lansangan, may dasal lang ang kapit. May galit sa sistema, may kontento sa paligid. Kaya kahit iisa ang bandera, hati ang damdamin sa dibdib. Bakit ganito? Parang di magtagpo, mga boses na sabay pero di magkasundo. Sa dami ng kulay nawawala ang tono ng iisang bayan na dati buo. Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang pinaglalaban. Kaya minsan hindi nagkakaisa ang dating matibay na bayan. Pero sana sa dulo ng laban makita rin ang iisang dahilan na kahit magkakaiba ang daan, isa pa rin ang ating bayan. May kanan, may kaliwa, may gitna ang tinatahak. May nagsasabing sumunod, may lumaban ang sigaw. Sa social media, gera ng salita, pero sa tunay na buhay pare-parehong may problema. May gutom sa kanto, may luho sa taas, may pangarap na gipit, may pera pero kulang pa rin sa lakas ng malasakit ng tunay na malas. Kaya di mo masisisi kung bakit may kumakalas. Kung makikinig lang sana sa isa't isa, baka mabawasan ang bigat ng problema. Hindi mo kailangan pareho ng paniniwala para lang masabing mahal mo ang bansa. Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang pinaglalaban. Kaya minsan hindi nagkakaisa ang dating matibay na bayan. Pero sana sa dulo ng laban makita rin ang iisang dahilan na kahit magkakaiba ang daan, isa pa rin ang ating bayan. Magkakaiba ang paniniwala, magkakaiba ang pinaglalaban. Kaya minsan hindi nagkakaisa ang dating matibay na bayan. Pero sana sa dulo ng laban makita rin ang iisang dahilan na kahit magkakaiba ang daan, isa pa rin ang ating bayan. Hindi kailangan pareho ang isip para lang maging totoo ang kapit sa iisang lupa, iisang hangin. Sana sa puso tayo'y maging iisa pa rin. Saludo ako sa mga taong sumisigaw ng tama kahit binabato ng duda. Di tumitigil sa laban nila, hindi natatakot kahit harap-harapan ng banggaan. Kasi alam nila para to sa kinabukasan. Hindi pera ang puhunan kundi tapang at prinsipyo. Hindi posisyon ang habol kundi pagbabago sa gitna ng gulo. Sila ang ilaw ng daan, mga boses na buhay para sa kapakanan ng bayan. Pero ikaw na nakaupo, sana'y maalala mo kung saan ka nang galing, kung sino ang tumayo para iangat ka sa pwesto mo. Ang hawak ngayon, hindi
na nakakalimot ang mga nasa itaas, na ang tunay na lakas ay galing sa ibaba. Kapag nalunod ka sa kapangyarihan at yaman, nakalimutan mo na ang tunay mong pinanggalingan. Hindi ka iniluklok para maghari-harian, kundi para maglingkod sa bawat mamamayan. Hindi ka hari, hindi ka Diyos, ikaw ay lingkod na may responsibilidad sa Diyos. Kapag ang leader naging bulag sa katotohanan, doon nagsisimula ang pagkasira ng lipunan. Pero kapag bukas ang puso at isipan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago ng bayan. Hindi mo kailangan ng palakpak lang, kailangan mo ng gawa na ramdam ng bayan. Kung tunay kang leader, patunayan mo na ang pwesto mo ay hindi para sa sarili mo. Isipin mo kung sino ang naglagay sa'yo. Hindi ba taong bayan ang bumuo ng pangalan mo? Sila ang dahilan kung bakit ka nasa trono, kaya dapat sila ang inuuna mo. Hindi baliktad ang takbo ng mundo, na sila pa ang magsisilbi sa'yo. Dapat ikaw ang para sa kanila, dahil ang kapangyarihan ay galing sa masa. Saludo sa mga taong patuloy na lumalaban, sa mga boses na hindi kailanman matatahimikan, at sa mga lider na marunong lumingon. Doon magsisimula ang tunay na pagbangon.